Good morning po! Good morning! Good morning! Ayan, good morning po. And isang blessing po ang muling makatayo, makapagbahagi ng salita ng Panginoon po sa bagay sa atin. And yung ating pong series ay napakaganda po. And first, diniscuss natin the foundation of all things is yung faith dapat na meron tayo. And ngayon po isang bagay na pag-uusapan natin na napakahalagang bagay po. And nakakatuwa po na nakakamangha talaga yung kanta po. Hindi po kami nag-usap po ni Brother Erwin regarding the songs po na papakanta. And may kinalaman po siya sa pag-uusapan po natin. Kasi kung tinanong po yung last song na kinanta natin, sabi doon, you are not a God created by human hands. You are not a God dependent. Diba? And you are God alone. Hindi ikaw yung Diyos na nilikha ng tao. And ganun niya dinidefine yung Diyos na meron po tayo. And ngayong araw po, in continuation sa pag-aaral natin, may bagay po tayong i-discuss. Pero bago po yun, let me introduce or introhan natin sa ganitong bagay po. Okay? Noong 2003, so way back, time travel tayo. Noong 2003 po, may naisulat pong kanta, yung Hillsong Church, na yung lyrics niya po, is ito yung sabi. Some say you were just a good man. Some say you were kind. Some say you are in the grave. Tapos, ulit. Some say you are a prophet. Some say you were wise. Some say you are just a good man ulit. And these words, those words, is pertaining po kay Jesus. Na sinasabi nila, o nagsasabi, na good man ka lang, teacher, prophet. Actually, na-quote siya sa Bible, Matthew chapter 16. May konting conversation doon sila, yung apostle and Jesus. Tinanong ni Jesus, sino ba ako sa tingin nyo? Then sabi ng mga apostol, sabi nung iba, ikaw daw ay si Juan Bautista. Ikaw daw si John the Baptist. Sabi nila, ikaw daw yung isang propeta, mabuting guro. Tapos biglang bumaling ng tanong si Jesus kay Peter. Ano ba sasabi ni Peter? You are the Son of God. Ngayong umaga po, isididigas natin yung bagay na yan. That Jesus is God, His deity. Ang pagka-Diyos ni Kristo. Na kung titignan po natin, is that pag hindi natin maipaliwanag kung sino po si Kristo sa atin, kung hindi natin siya fully ma-define, kung hindi natin siya fully mapakilala or kilala, yung ating pong pananampalataya ay questionable. Kasi po, yun ang ating pinakang pundasyon. Ang pagkakaroon po ng pananampalataya, ang pagka-Diyos ni Kristo. Okay po? So ngayon, simulan na po natin ang pag-aaral. Tayo po tayo lahat, and inanyayahan ko po kayo. Buksan po natin yung mga Bible po natin in the book of John, chapter 1. Ang gawin po natin, magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Yan, kita po. Kita, yan. Okay po, babasahin ko po yung verse 1. Okay? Then, tutugon po kayo sa verse 2. And then, on verse 18, ay sabay-sabay po natin babanggitin yan. Okay po? So, sabi po, John chapter 1, verse 1 to 18. Verse 1, ito po ang sabi. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Verse 2. He was in the beginning with God. All things came into being through Him, and without Him, not one thing came into being. What has come into being? Verse 4. The light shines in darkness, and the darkness did not overcome it. 6. He came as a witness to testify to the light, so that all might believe through Him. Verse 8 po. He is the
verse 9 po. Verse 10. Verse 9. The true light which enlightens everyone was coming into the world. Verse 10 po. He was in the world, and the world came into being through him, yet the world did not know him. He came to what was his own, and his own people did not accept him. 12. All who received him, who believed in his name, he gave power to become children of God. Who were born not of blood, of the will of the flesh, or of the will of man, but of God. 14. John testified to him and cried out, "This was he of whom I said, he who comes after me ranks ahead of me, because he was before me." 16 po. The law indeed was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. 18 po, sabay-sabay natin sa bagitin. No one has ever seen God. It is God, the only Son, who is close to the Father's heart, who has made Him known. Manalangin po tayo saglit. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, maraming salamat po. Sandaling ito na kami po ay makapag-aral ng inyong salita. Amin pong panalangin, Panginoon, sa kalawakan ng bagay na aming pag-uusapan, ihanda niyo po yung puso namin, Panginoon. Na maunawaan namin, na makita namin yung kadakilaan ng kung paano kami naging Diyos, Panginoon, sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Kayo po malugod sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yun po, yan, sige. So balik po tayo doon sa premise ko kanina. Na kung yung identity ni Lord sa atin ay hindi po malinaw, magkakaroon po ng question yung pananampalatayang meron po tayo. Kasi totoo po is that yung bagay na binanggit na siya ay guro, totoo po yun. Siya ay propeta, totoo po yun. Pero hindi lamang po yun yung bagay na yun. At para mas maging malalim po tayo, may tatlong bagay po tayong pag-uusapan. Okay po? May tatlong bagay tayong titignan. Sundan niyo po ako. May tatlo po tayo. Una po dito, His persona, His deity, at yung kanya pong works, yung kanya pong gawa. Okay po? So ngayon, simulan po natin sa kanyang persona. Okay. Sa Bible, meron pong mga ilang-ilang book sa Bible po na ipinakita yung buhay ni Kristo. Ang tawag po dyan is the Gospel. Okay? Which is the Matthew, Mark, Luke, John. Yung first 4 books po sa New Testament. Kasi it tells the story, the birth, the life, the death, the crucifixion, the death, and the resurrection ni Jesus Christ. So, dyan po natin makikita yan sa Matthew, Mark, Luke, John. Ngayon, titignan natin, ano ba yung tingin nung book na yan when it comes kay Jesus po. Okay, simulan po natin sa Book of Matthew. Yan, nandiyan na pala. Sa Book of Matthew, ano ba sabi ng Book of Matthew regarding kay Jesus? Sa Book of Matthew po, sinabi, He is the Messiah King, which is the long-awaited Messiah, the Lion of Judah, the King of Israel. Kung papansinin niyo po sa Book of Matthew, okay? So magkakaroon tayo para tayong Bible study. Okay? Makikita po natin sa Book of Matthew, particularly chapter 1, may tinatawag po dyan genealogy. Okay? Yung mga lahi-lahi. Okay? And makikita natin yung background ng lahi po ni Jesus na nagmula siya kanino po? Kay David. Okay? So, tingnan natin. So, yung Book of Matthew po, especially, it was written sa mga Hudyo na para ipakita nga yung pagiging king ni Jesus. Okay. So, basically, yan yung pinaka-theme niyan. Na pinapakita yung si Jesus is nanggaling sa linyada ng mga hari. Okay?
So, yan po yan. Ano naman sa Book of Mark? Okay. Sa Book of Mark naman po, ang view ni Mark kay Jesus, He is the lowly servant. Presented Jesus as a servant. O, ano si Mark? Okay. Sa Book of Mark, kung titignan niyo po, iba naman yung pagkakasulat dito ni Mark. Kung papansinin niyo po, hindi pinakita yung background ni Jesus. Okay? Kung titingnan niyo po, ang pinakita po dito is yung ministry ni Jesus. Makikita niyo din yung kanyang unang ginawa, yung nagmi-ministry na siya, medyo malaki na siya dyan. Okay? So, nagmi-ministry siya. So, anong pinapakita? Sabi nila, historically, the birth of a servant is more important compared to the beginning of their service. So, mas importante daw yung service ng isang servant kaysa sa date ng kanilang pinanganak. Kaya, in-include ni Mark yung kanyang paraan ng pagsulat, ang ipinakita niya po is yung gawa o yung ministry na ni Jesus. And kung titignan din po natin, may verse dito. Philippians chapter 2. Sabi ng Philippians chapter 2, verse 5 to 7, let this mind be in you, which is in Christ Jesus, thought it not allow robbery to be equal with God, took the form of servant. Okay, naging ano siya, alipin. Yung pagka-Diyos ay hindi niya tinignan. Bagkus nagpaka-alipin siya para sa atin. So, yun yung pagkaka-define ni Mark. Ngayon, titignan naman natin, ano naman yung sinabi din ni Luke. Okay. Sa Book of Luke naman, He is the Son of Man. Okay, konting background lang po. Si Luke po, okay, ating alamin, di ba? Si Luke po ay hindi part ng disciples. Tatakapagsulat siya. Okay. Hindi siya part ng disciples. And he is a medical doctor by profession. Okay? And ang kasama niya, he joined Paul, Apostle Paul during his second missionary journey. Nakalagay po yan sa Acts chapter 16, verse 10. Okay. The recipient nung letter ni Luke, alam ko kilala nyo ito si Theophilus. Okay. Si Luke chapter 1 verse 3 nakalagay yun doon. So ang target dito ni Luke is yung mga nakarinig na ng salita ni Lord. Okay. Kay Matthew, ang target niyang audience ng mensahe niya, mga Jews. Dito naman sa kabila, kay Mark, mga Romans. Okay? Dito kay Luke is yung mga converts. Ibig sabihin, mga nakakilala kay Lord. So ngayon, ang key verse dito, sabi niya, kung papansinin niyo po sa Book of Luke, laging binibigyan po ng diin yung word na the Son of Man. Binibigyan ng diin yung pagiging tao ni Lord. Question is, bakit kailangan pa maging tao ni Lord pa? Naisip niyo ba yun? Bakit kailangan niya pang maging tao pa? Hindi na lang Diyos siya na bumaba. Kailangan, it is necessary. Kasi sabi din dyan sa Bible, na kailangan niyang magkatawang tao in order for us para iligtas tayo. And kung titignan natin sa binasa natin kanila, sa verse 14 to 15, ano sabi doon? And the Word became flesh. So, kailangan niya. Okay? Kasi ang ililigtas niya rin ay tao. Okay po? So, maliwanag po yun ha. And sabi nila, to seek, the Son of Man came to seek and save which was lost. Sabi sa Luke 19:19. So, tatlo na po yan. Kay Matthew, the Messiah King. Kay Mark, the lowly servant. Kay Luke, the Son of Man. Sa Book of John, ano naman? In the Book of John, the Son of Man presented Jesus as God. At yan po yung pag-uusapan natin. Okay? Na ipinisent ni John na si Jesus ay hindi lang the awaited king, hindi lang siya the servant, hindi lang siya the Son of Man, siya din ay the Son of God. At kung titignan natin doon sa binasa natin, nandoon yung ilang affirmation.
when it comes sa kanyang deity, yung pagka-Diyos ni Kristo. Okay po? So, yan yung presentation nila when it comes sa persona ng Diyos. Hindi lamang siya hari, hindi lamang siya servant, hindi lamang siya tao, kundi siya dinayalin po, Diyos. Okay? Kaya nga sabi ni Jesus kay Peter, mapalad ka, Pedro. Kasi na-define mo ako, kasi kahit hindi ko sinabi sa'yo, na i-reveal sa'yo kung sino ako. Sabi ng Panginoon kay Peter, nung nagtatalo tayo sa Book of Matthew chapter 16. Okay? Eh sabi niya, ikaw daw ay mabuting guro, tagaturo, ito daw si Juan Bautista. Pero sabi ni Peter, you are the Son of God. Sabi ni Lord, mapalad ka, Peter. Palad ka kasi nalalaman mo. Ngayon po, titingnan natin, ano yung affirmation ng pagka-Diyos niya? Okay, may ilang affirmation po na sinabi sa Bible para na-affirm, napatunayan na siya po ay Diyos. Tatlong bagay lang po yan. Okay? So, tapos na po tayo sa persona. Ngayon po, affirmation of His deity. Affirmation ng pagka-Diyos niya po. Okay? Una, Jesus is revealed as God. Ipinahayag, nahayag, na siya po ay Diyos. At nahati po yun sa tatlong bagay. Una po, revealed as divine companion. Yan ang ibig sabihin nun. Sabi sa Book of Exodus, there is only one God. And we believe in one God. Tama? Tama po. Isa lang ang Diyos. Hindi dalawa, hindi tatlo, hindi marami. Kundi iisa lang po ang Diyos. Tama? Tama po. Okay. Pero tingnan po natin sinabi sa 1 John chapter 5 verse 7. Yan. Yan. Yan, di na ilagay verse. Sige. Sabi sa 1 John, buklatin ko lang po ah. Sabi po sa 1 John, maganda po kasi nakalagay po dito and kailangan po natin mabasa. Basahin ko lang po. 1 John chapter 5 verse 7. So, we believe in one God. Tama? Tama po. Tama. We believe in one God. Pero nasabi po ng 1 John chapter 5 verse 7. Sabi po dito, there are three that testify. The Spirit, the water, the blood. And these three are one. Sa ibang salin sabi, there are three that bear records in heaven. The Father, the Son, and the Holy Ghost. So, we believe in one God in three person. Kasi sinabi ni John na ito daw ay ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu. Iwanag po ah. So, he's part of that divine companion. Bahagi si Jesus nung tatlong persona na yun. Sa isang persona. So, hindi lang yun. He is revealed as the divine communicator. Okay, yan. Sabi sa Hebrews chapter 1 verse 3. Yun. A long time ago, God spoke to our ancestor in many various ways. Ang Diyos daw ay merong kapahayagan. Nagpapahayag sa tao ng iba't ibang pamamaraan. Sabi niya, but these last days, He spoken to us sa pamamagitan daw nino po by His Son. Naging tagapagpahayag. Okay? So, pinakita po dyan. Pangatlo dyan, hindi lang revealed as the divine companion, kasama ng Trinity, hindi lang the divine communicator, He's also revealed as the divine creator. Colossians chapter, beginning from 15 to 17. Okay, yun yung paboritong verse yan eh. Sabi ng 16, all things were created by Him and for Him. Lahat ng bagay ay nilalang ng Diyos. Kung babasahin din natin yung ating text, kanina po, walang anuman sa mundo ang nagmula liban sa salita. Sabi
sabi kanina. So, at ang salita, balik tayo sa verse 15 ng John, 1 John chapter 15, 14, 15, ang sabi doon, nagkatawang tao. So, speakably, sinasabi doon, yung salita na yon is the Son. Okay? So, Jesus revealed as God, divine companion, divine communicator, divine creator. Pangalawa, ano yung affirmation ng kanyang pagka-Diyos? Jesus is recognized as God by the apostles. Matthew chapter 16, verse 14 to 19. At kung titignan din natin sa John chapter 20, sino yan? Si Thomas. May konting pagkatalo dyan sabi ng iba. Nagulat daw. And my God and my Savior, sabi ni Thomas. Pero hindi po, yung exclamation ba tawag doon? Hindi exclamation point ang ginamit. Ang ginamit ni Thomas, tuldok. So it's a word, hindi siya, hindi nagulat. So it's an affirmation na in-affirm niya na si Jesus ay alin? Diyos. And kung titignan po natin din, nung mag-ascend si Jesus sa langit, okay po? Nagkaroon ng maraming witnesses. Tama? Na nagpahayag, kaya ngayon Matthew chapter 16 dyan, na nagpahayag na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya kung titignan niyo po sa Book of Acts, the church added daily. Yung preaching po na ginagawa nila Peter doon, testimony nila na muling nabuhay si Kristo yung pinuturo natin. Okay? So yun yun. So he is recognized by the apostles, by Thomas, yan. And pangatlo, anong affirmation ng kanyang pagka-Diyos? Jesus is received as God. 1 John 5:12. Yan. And we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son, Jesus Christ. Ano daw? He is the true God and eternal life. Wow. So, ibig sabihin, tinanggap, pinakilala, ipiresent na. May pangalan pa. Diba? So, sa mga nagsasabi, hindi naman God si Jesus. Na sinabi. Sinabi ng 1 John. Sinabi ng 1 John na siya ay alin? Diyos. Okay. So, revealed as God. So, ano pa? So, ngayon nakita na natin yung affirmation. Revealed as God, recognize, and receive as God. So, yun yung ilan sa mga affirmation ng pagka-Diyos ni Kristo. Ngayon po, tignan natin ito. Ngayon, nakita na natin yung persona. Okay, ano po yung persona niya ulit? Kunting balik tayo. Ano yung persona niya? He is King. Ano pa? Servant. Ano pa? Man. Ano pa? God. Okay. Tapos na rin yung affirmation ng kanyang pagiging Diyos. In-affirm ng alin? Revealed as God. Ano pa? Recognize as God. Receive as God. Okay? Ngayon, tingnan natin, ano ba yung kanyang work? Ano ba yung kanyang gawa o ginagawa? Hatiin po natin doon sa tatlo. Okay? So, ano ba yung natin? Sa tatlo, meron pong tinatawag na past, present, and future. Okay? So, meron pong works o gawa ang Panginoon. Okay, tingnan natin. Sa kanyang past work, dalawa po ito. Ang unang tingnan po natin is the creation. Sabi po ng verse 3 doon sa binasa po natin. Balik po tayo sa John. Pinakang main po natin. John chapter 3. Okay, ano po sabi dyan? All things now came into being through Him. And without Him, not one thing came into being. What has come into being? In Him was life. So, walang bagay man daw sa mundo ang hindi nanggaling sa Diyos. Wow.
anumang bagay po na meron sa mundo ay nagmula po sa Diyos. So, nung creation, nandun na siya. In Colossians 16, sinabi, binanggit natin kanina, all things were created by Him. Nanggaling sa Kanya. And it is for Him. And sabi na, all things were through Him and for Him. Pero may catch dyan ng konti. Doon sa created niya, may nangyaring konting problema. Ano po nangyari? Man, sin. Nagkaroon ng kasalanan. Sabi ng Romans chapter 5 verse 12, by one man, sin entered into the world. And sin, through sin, death comes. Hindi naman totoo yan. Ang isang patunay po, na totoo may pumasok ng kasalanan, ay namamatay ang tao. Yun po yun. Kaya namamatay ang tao dahil sa kasalanan. Sabi po ng Bible yun. And through dun sa created being niya na tao, okay, nagkaroon ng kasalanan, papasok yung pangalawa niya, which is yung redemption na tinatawag. Okay? Because man sin, He needs to redeem them. Okay? So yung tingnan natin, ano ba yung ibig sabihin ng redemption? Okay? Yung Greek word niyan is lutrosis. Okay? Which means, or translated, redemption. Pero meron tatlong Greek word pa na ginamit. Ano yan? Lutro, agorazo, exagorazo. Okay? Medyo na tayo. Practical lang konti, no? So, yung unang word daw, base sa Greek language, na redemption is lutrosis. Pero may tatlo pa. Okay? Which is yung lutro, agorazo, and exagorazo. Ang meaning niya, medyo iba. Ito meaning niya. Which means, paying the price and set us free. Nung tayo tinubos ng Panginoon, hindi lang basta tayo tinubos. Ito po yan. He paid the price. Binayaran ka ni Kristo. At sa pagbayad ni Kristo, okay, pinalaya ka niya. Yan yung ibig sabihin po nung lalo ng exagorazo. Okay? Yung binili ka niya, kasi ang example niyan is parang bumili sa palengke. Agora. Doon ang galing yan. Agora, tindahan. Okay? So, doon ang galing yun. So, ibig sabihin, may something kang binili. Alipin. Kasi tayo ay bound. Tayo ay slave into what? Sin. May nagpaalipin tayo sa kasalanan. Tayo ay binili. Kaya, agora, agorazzo. Binili tayo ng Diyos. At ang pinangbili niya, yung price sa halaga ng kanyang 1 Peter chapter 1 verse 18, ano? By His blood. Okay. So, ang pinagtubos ni Kristo sa atin ay dugo ni Kristo. Basically, di ba pag bibili tayo ng sa panahon noon, alipin. Bibili ako ng alipin, si Brother Erwin. Pag malapit dun. Si Brother Erwin, alipin si Brother Erwin. Nasa market siya ng mga alipin. Bibilin ko siya. Pag binili ko siya, anong status niya pa rin po? Ano ba? Alipin pa rin. Pero si Lord iba. Kaya papasok doon isang word, set us free. Nung binili tayo ni Kristo, nung tinubos tayo ng dugo niya, okay, hindi lang tayo binayaran, exagorazo, set us free, pinalaya na tayo. Yun yung redemption na ginawa ni Lord. Hindi lamang basta binili ka, hindi lamang basta kinuha ka sa pagkakalipin sa kasalanan. Ang ginawa ni Lord, malaya ka na. Ang nagiging problema lang natin, sa kalayaan na binigay sa ating Lord, bumabalik ulit tayo sa pagiging alipin ng kasalanan. Binayaran ka na Yung pinangbayad sa atin, high price, the blood of Christ. Binayaran na tayo. So, huwag na tayong babalik. Matigas sa ulo, balik-balik ng balik . So,
titignan nyo kung unawaan ninyo ang ganda ng ginawang redemption ni Lord. Not only He paid for the price, napako siya, ano siya ng dugo para sa atin, naghirap siya, napako siya, hindi lang yan, pinalaya ka niya. Hindi dapat po namin gano'n. So that's His past works. Okay? So ano naman yung kanyang present work? Ang tawag po una dyan is indwelling. Kung tingnan na po natin, binasa natin John 1:12. But to all who receive Him, who believe in His name, He gave them power to become His children. Isang bagay po na pag tinanggap natin ang Panginoon is yung bagay na, alin po, aariin niya tayong ano? Tama? Hindi mo mawala yun eh. At ang sabi ng Bible, tatanggapin kita. Receive. Ginamit yung word na tinanggap. If you believe. If you believe, I will receive you. Tatanggapin kita. Papananahanan kita. So Christ live in us. Ang Diyos ang namumuhay sa atin. From the moment na tumanggap tayo sa Panginoon, nung day na yon, okay, pinananahan na tayo. Hindi lamang yon, He intercedes, okay, to go between or to meditate on behalf of someone else. Okay, siya yung tagapamagitan. Walang ibang tagapamagitan sa Ama. Hindi po tao na may nakaharang na pader or tela ang magiging tagapamagitan natin sa Diyos, kundi si Jesus Christ po ang mediator natin. Sabi po ng Hebrews 7. So pag may kailangan ako, kanino po ako lalapit? Sa Panginoong Jesus. Hindi na kung kani-kanino pa para magpalakas ako. Wala doon. Kay Lord lang. He intercedes. Di ba sabi nga, may illustration nga po lagi ginagamit. Dati daw ay tayo ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. Nung tayo nakakilala sa Panginoon, anong ginawa? Binihisan tayo ng panibago. At ang nakikita na ay hindi ako na, kundi sino na nakikita? Christ who lives in you. Si Kristo na po nakikita. At dahil si Kristo na nakikita, siya ang nagpapamamagitan sa tao at sa Diyos Ama. Siya ang tagapamagitan po natin. So hindi na natin babaliin natin yung nakagisnan natin na kailangan pa natin pumunta sa tao na may nakaharang na kung ano man para lang sabihin yung request natin kay Lord. Ang pinaka nakakalungkot pa, hindi lang request eh. Pag nagkakasala tayo, dun ba natin kailangan? Hindi. Si Jesus na po yun. Siya na po yun. Okay? So, yun yung kanyang past works. Ano naman yung kanyang future work? So, balikan natin ng konti. Ano yung past work ni Christ? Creation. Ano pa? Redemption. Present work, indwelling, and intercessions. Okay, ngayon po, future work ni Christ. Ito yung mga upcoming. Okay? Sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Yan yung mga pangano natin. Yan, meron dyan. Yan, the return of Christ, nandun na pala natin. I-catch ko pala ng konti. So, pero yan, okay lang. So, the return of Christ. So, nakati po yan sa dalawa. His coming will be personal. His coming will be glorious. Sabi na nga, may hymnal nito eh, itong 1 Thessalonians na daw. He will meet up daw sa alapaap. Sample, di ba? May hymnal nun eh. Di ba? Kung ang tambuli ng Panginoon, di ba? Then the trumpet of the Lord. Di ba? Ayaw ka kanta eh. Marireveal by age. Diba yung sayo niya? So, pero sabi nung kanta na yon,
when the calls of Father, I'll be there. Imimit ako ni Lord. And sabi ng 1 Thessalonians, first, He will meet up sa alataap. Kaya kami tinatawag na pagdagit. Okay po? So medyo ibang ano pa yun. Pero sinasabi lang natin dito, first, it is personal. Imimit na tayo personally. Then, His coming will be glorious. Yan na talaga yung bababa na siya dito. Okay? Then, ano pa yan? Hindi lang the return of Christ, it speaks also the reign of Christ. Ang paghahari ni Kristo. Okay? Which ano daw yan? His kingdom is eternal. Sabi ng Daniel chapter 2 verse 44. Never be destroyed and it shall stand forever. Kailanman ay hindi masisira yung itatayong kaharian ni Lord. Wow, di ba? So, eternal siya, and His kingdom is a heavenly kingdom. Sabi yan sa John chapter 18 verse 36 to 37, Jesus spoke clearly about the kingdom. It's not from here, it is from heaven. So, yung reign ni Kristo is eternal, and it is a heavenly kingdom. So, ngayon nakita na po natin yung persona niya. Ano yung persona niya ulit? He is a king, servant, son of man, son of God. And nakita na rin natin yung affirmation ng kanyang pagka-Diyos. Ano yun? Recognize as God. Reveal, diba? Receive. Okay. And nakita na natin yung future work niya. Ano yung work niya? Creation. Yung present, past, creation, redemption. Yung present, indwelling, intercession. Yung future, yung kanyang return, yung kanyang reign. Okay? Ngayon, what's next? Ano na bang gagawin natin? Na after all, malaman natin yung mga bagay na to. Ano na ba? Ano na ba yan? Ano na? Ano na eh, sabi, di ba? Sa verse 11 and 12 po na binasa natin. Basahin ko lamang po. Sabi diyan, He came to what was His own, and His own people did not accept Him. But all to who receive Him, who believe Him, He gave them power to become His children. Ano yung totoo dyan? We should believe on this truth. Paniwalaan po natin yan. Nakakalungkot man po, ang Bible na rin po nagpahayag. Yung mga kalahi po ni Kristo, yung lahing pinagmulan niya, sabi, hindi siya kinikilala. Nakakalungkot yan. Kaya kung papansinin niyo po, yung mga Hudyo, meron kasi yung wall yun eh, yung prayer wall sa Jerusalem. Hanggang ngayon nagpray-pray po sila doon. Sabi ng mga pilosopo, dalawa daw yung possible na pinapanalangin nila. Una, nagsisisi sila kasi sila yung nagparo kay Kristo. Or possible, pangalawa, hinihintay nila hanggang ngayon yung Kristo. Kasi hindi nila matanggap na sila yung nagpapako kay Kristo. Kaya may nagnanalangin doon. Kung titignan nyo doon, may prayer wall na malaki doon sa Jerusalem. So ano lang pinapakita natin dito, hindi kasi nila pinaniniwalaan yung ipinahayag ng salita ng Panginoon. Sa atin, ngayon nakita natin yung katotohanan na yun. We should believe. Paniwalaan po natin. Huwag na nating tignan yung ginawa ng mga kalahi ni Jesus. Pinaliguran siya eh. Hindi siya kinilala. Sa atin, kailangan paniwalaan yun. And papasok kasi pangalawa, verse 7. Actually, verse 6. Sumula ako sa verse 6. Sabi niya, there was a man sent from God whose name was John. Si John na tinutukoy dito is John the Baptist po para maging malinaw lang. Si John the Baptist. He came as the witness to testify the light so that all might believe through him. So ngayon, pinaniniwalaan natin yung katotohanan. Ang kailangan natin pangalawang gawin, be a witness sa katotohanan ngayon. Just like John the Baptist, he prepared the way para sa Panginoon. Hinandaan na yung tao. Sinabi niya, may karating.
na ang Diyos. Darating ang tagapagligtas. Darating ang anak ng Diyos. Okay? So, sa atin din, kailangan natin i-testify po yun. Ibahagi natin. Ibahagi natin na ang kaligtasan ay kailangan ng tao, na ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Kailangan po natin ipahayag yun. Kailangan natin ibahagi. Okay? And, kung tatanungin niyo po, ano nangyari po kay John? Diba? Anong nangyari kay John? Nakakalungkot man pong sabihin, it cost him his life. Dahil lang sa totohanan na yun. To the point, inugutan po siya ng ulo eh. Dahil lang sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Pero kagandahan po nun, yung katotohanan na alam niya, na nalalaman niya, ay naibahagi niya. Kaya po yung ministry ni Jesus, halos naging madali. Kasi nagkaroon na ng idea yung mga tao na ikaw pala yung sinasabi nila. Ikaw pala yung naririnig namin na sinasabi nila may darating. Ikaw pala yun. Naging madali. Diba? So sa atin po, isang bagay din po na dapat natin tinitignan din at tinatayuan na ibahagi yung katotohanan ngayon. Nakatotohanan na siya ay hindi lang hari, nakatotohanan na hindi lang siya tao, hindi lang siya servant, Diyos ko siya. Diyos siya na bahagi ng creation, na ako ay niligtas niya. Na kung na sa pagkakataon na tinanggap ko siya, siya ay manananahan sa akin at siya ay nakikipag-daig sa Panginoon at sa akin. Na sa darating balang araw na maghahari. Diba? Kagandahan. And malalaman lang po yan ng tao kung ite-testify mo. Tama? And kung titingnan niyo po sa Book of Acts, ang tawag po sa kanila, ang pinakang tinawag sa kanila, especially yung mga nakasama ni Jesus Christ nung nag-ascend siya sa langit, alam niyo po ang tawag sa kanila, eyewitnesses. Naalala ko po yung yung dokumentaryo sa GMA, Eyewitness. Na kung ang ibig sabihin po ng documentary na yan, yung reporter, nandun mismo siya, ine-experience niya yung kanyang docu. To the point, yung isa, si Cara David, for example, nandun siya sa squatter area, tugara siya. In-experience niya yun. So sa atin din, isang bagay na mahirap maibahagi pag hindi natin na-experience. Isang bagay din po na mahirap ibahagi pag hindi natin alam. Tama? Tama. Eh ngayon po, nailatan natin kahit sa may kling sandali yung katotohanan regarding sa pagka-Diyos ni Kristo. Na pwede nating masabi na, ay hindi lamang siya tao. Ay hindi lamang siya hari. Hindi lamang siya servant. Siya din ay Diyos. At sa pagiging Diyos niya, siya ay bahagi ng creation. Siya ang naglalang, siya ang creator. At dahil sa mga nilikha niya nagkasala, niligtas niya ako. Nagkaroon ng redemption. At dahil sa ganoon, meron siyang planong darating muli at mag-ahari. Wow. Napakakirampot naman po ng bagay na naibahagi ko ngayon. Pero yung bagay na yun is isang bagay na nais ng Panginoon na makita natin na may bahagi natin. Kasi yun yung binahagi niya. Diyan, yun ang binahagi niya. He is only preparing the way. Inihanda lang. Okay? So, be a witness. And pangatlo, live on this truth. Ipamuhay. Sabi na, the best testimony is yung experience mo mismo. Yung na-experience mo. Sabi po ng matandang evangelist dati, ang pangalan po, si Rabbi Zacarias. Meron daw 5
gospel. Ano ulit yung gospel po kanina? Premise po natin. The birth, the life, the crucifixion, the death, and resurrection ni Jesus. So, yun yung gospel. Sabi ni Rabbi Zacarias, may limang gospel. Alam niyo po yung panglima. And sabi niya, hindi daw babasahin ng tao at di aalamin ng tao yung apat na yun pag hindi niya na-affirm dun sa panglima. Ano po yung panglima? The life of the Christians. Nagbabahagi ng apat na yun. So sa atin, we need to live the truth. Ipamuhay po natin. Isapamuhay po natin yung katotohanan na yun. Na baka maging tayo, ay nagdududa din na, Diyos mo talaga si Lord. May konting problema, may konting pasakit, Diyos ka ba? Pinahayag po ni Diyos ng Lord ang kanyang pagka-Diyos. At nahayag po yun. At yun yung dapat natin ipamuhay. Do you believe that is the Son of God? Sabi ng Panginoon, kaibigan, ikukot ko lang sinabi ng Panginoon. Ganda sinabi niya dun eh. Sabi ng Panginoon kay Peter. Matthew chapter 16. Sabi yan, Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Sagot ni Jesus. And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon, son of Jonah. For the flesh and blood has not revealed it to you, but my Father which is in heaven. And I tell you, this is Peter, he will build the church this rock." Ano po sinasabi dito? Yung katotohanan na meron po tayong pinangahawakan ngayon about sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, you are blessed. Palad ka. Palad ka. Oo, may pasakit, may paghihirap tayo. Tapos sabi pa, mapalad ka kasi alam mo, Diyos ako. Oo, may pangangailangan ka, may need ka ngayon, may tinatarget ka ngayon na deadline. Si Jubik, nandiyan na. Sabi niya, mapalad ka kasi bakit? Alam mo kung sino? Eh, babalik tayo, sinabi ko kanina, pag hindi natin ma-identify ang Panginoon sa buhay natin, ang Panginoong Jesus, yung ating faith, magiging questionable. Mag-start tayong magkaroon ng pagdududa. Kasi yun po ang ating, sabi ng kanta kanina, it is our firm foundation. That Jesus is the Son of the living God. Tayo po tayo lahat. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, nagpapasalamat po kami. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan na aming pong nalaman. Lord, napakalawak, pero sa simpleng bagay, isa po yung kapahayagan na gusto po namin malaman. Na ikaw po ay Diyos na nagkatawang tao para abutin po kami. Abutin yung aming pagkakasala, abutin yung aming pagkukulang. Na kami niligtas mo, Panginoon, tinubos mo ng iyong dugo at pinalaya mo, Panginoon. Lord, sa mga pagkakataon na nagkakaroon po kami ng pagkukulang, pagdududa, pagkakataon na pinagdududahan namin, pinag-isipan namin ng hindi maganda, yung bagay na gagawin mo po o ginagawa mo, Lord, patuloy namin mabalikan yung sinabi, Panginoon, ni Peter, nawa, ganda yung naging information sa amin. Sa kabila ng kaguluhan na di namin malaman kung sino ka sa buhay namin. Kung nagkakaroon ng question, Lord, ma-affirm namin sa sarili namin na ikaw po ay Diyos. And sabi mo sa salita mo, mapalad. Peter, you are blessed. And kami din, mapalad din po kami, Panginoon. Once na yung katotohanan na yon is may sa pamuhay namin, tayuan namin, paniwalaan namin, ibig sa lahat, may bahagi na. Lord, tulungan niyo po kami. At tulungan niyo po kami na panghawakan yung bagay na yon.
panalagigan yung bagay na yon, minsan pa kayo pong malayang kumilos. Kaya ikaw kaibigan, ikaw din, kung wala ka pang natatandang pagkakataon na kinilala mo yung Panginoon, ito yung magandang pagkakataon na kunin mo, tanggapin mo ang Panginoon. Kasi kaya lang naman din siya napunta, kaya lang din naman siya naihayag para kilalanin mo at tanggapin mo. Di ba sundan mo yung panalangin na ito, sabihin mo, Panginoon, maraming salamat sa iyong biyaya. Maraming salamat na napapunta ka dito sa mundo para sa akin. Sandaling ito, Ama, kinukuha ko yung pagkakataon para tanggapin ka sa aking buhay bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Patuloy pong nananampalataya na ako yung iligtas mula ngayon hanggang sa ikaw po dumating. Panginoon, ako po'y umaasa yung iyong kaligtasan ay pagkakaloob ko sa akin. Patuloy, manalangin po tayo. Ikaw rin mananampalataya. Patuloy nating panghawakan yung katotohanan na yan. Na huwag nating ikahon yung Diyos sa isang definisyon lamang. Pagkas napakalawak ng katauhan ng Diyos para sa atin. Na siya ay Diyos, siya ay hari, siya ay lingkod, siya ay anak ng tao, at higit sa lahat, siya ay Diyos. Lord, tulungan niyo po kami na may pabuhay po ito sa buhay namin. Tulungan niyo po kami na may pahayag ito sa buhay namin. At yung mga taong titingin sa buhay namin, makita na merong isang Diyos na nabubuhay sa buhay namin. Ay po, malayang kumilos, malayang gumawa sa aming buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.